Hey! Welcome sa Flying Wheels. Sa last video, magkasama tayo sa dealer auction. Grabe ang lamig noon. Pinakamalamig na araw sa Florida sa loob ng 15 taon. Bumili ako ng 2 kotse sa halagang 2,000. $120 lahat-lahat. Isang Hyundai Accent at isang Nissan Altima. Bago iyon, bumili ako ng itim na Cadillac at puting Altima. Sa video natin ngayon, pati na rin ng isang 04 Corvette. Nag-iipon ako ng mga sasakyan sa inventaryo ko dahil naaprubahan na ang lisensya ko. Wala pa ito sa akin ngayon pero pinaghahandaan ko na ang lahat bago magsimula ang operasyon. Hindi ko pa alam kung kailan magiging handa ang lahat para ibenta dahil paparating na ang tax season. Gusto kong maging handa na ang mga kotse para maibenta. Kaya ginagawa namin lahat yan ngayon at sinusundan mo ako. Parang isang araw sa buhay ko ito. Lahat ng sakit ng ulo na pinagdadaanan ko, lahat ng pagsubok na dinaanan ko, lahat ng pagtutol na nalampasan ko at mga problemang nalutas ko. Gagawin mo lahat to kasama ako. Sasabihin ko sa iyo na may mga matataas na tagumpay at may mga mabababang pagsubok at gagawin mo lahat yan ng tama. Sa tabi ko, ako si Craig mula sa Flying Wheels. Halika, sumama ka sa akin. Nasa auction tayo. Kinabukasan na ngayon, bumili ako ng Ultima at isang Hyundai Accent. Nandoon lang sila sa banda roon. Pupuntahan natin sila, susubukan nating paandarin, titingnan muna natin kung aandar sila, at kung mapapandar, titingnan natin kung umaandar din sila sa kalsada. Pagkatapos, dadalhin natin sila sa shop ko para ihanda at ibenta bukas. Umaga na, excited akong makita kung aandar ang Ultima. Panalo ba o talo? Ito na ba ang Ultima? Ang ganda nito tingnan. Hindi, iba ito. Mas maganda pa kaysa sa isa. Nasa na nga yung isa? Tara dito. Mukhang nasa kay Rex na ito. Ayun, nandun pala. Hindi kasing ganda ng nakita natin kanina. Tingnan natin kung gagana ito. Nakakabit na ang jump pack. Sakay tayo, subukan natin paandarin. Ay, gumana. May kuryente naman tayo. Wala pa rin. I-double check mo yung jump pack. Sige na pare, jump pack ka naman eh. Ayusin mo ang trabaho mo. Hindi kaya ng jump pack yan at patay na ang baterya. Buti may toolkit ako sa trailer, kaso walang jumper cable. Pupunta tayo sa tindahan ng pyesa para palitan ang baterya. At pagkatapos ng 30 minuto, may bago na tayong baterya. Malinaw na may pinsala mula sa squirrel o chipmunk. Siguradong sa ilalim ng puno ito nakaparada. Kaya lilinisin natin ito para makapagsimula ulit. Una, kakayurin muna natin ang mga bintana. Dadalhin natin ito sa car wash at lilinisin ng mabuti ang lahat. Para alam natin kung ano ang kailangan nating gawin at gagawin natin ang mga serbisyo at susuriin ang buong sasakyan. Kaya unang gagawin natin ay ilalagay natin ito sa trailer. Unang gagawin ay tingnan kung aandar pa, tapos ilalagay sa trailer. Sinuri na rin namin ang langis para siguradong hindi tuyo ang silindro. Kung tama ako, may matinding eksena tayong makikita. Tara na. 15 minuto ang lumipas. Nandito na tayo sa car wash. Sobrang dumi ng kotse. At pakiramdam ko, mag-iiba agad ang itsura pagkatapos nito. Kasama ko si Nacho, ang katulong namin mula sa Project Lift. Salamat Project Lift, siya ang maglalabas nito. Kitang-kita ko yung bumper, ang pangit ng pintura, mukhang dumi at kalat lang. Talagang pangit pag tiningnan. Huwag kalimutan tanggalin ang handbrake. Sige, ilabas mo na. Susubukan natin ngayon kung may reverse ang kotse dahil di ko pa ito na-test. Ayos, may reverse. Magandang senyales. Madalas may problema ang mga ito sa continuously variable transmission kaya papainitin muna bago ipadrive. May check engine light din ito, di maganda para sa Nissan. Nabanggit ko yan kahapon sa video. Nakakainis talaga lahat ng ito. Kaya sa tingin ko, maraming magbabago basta malinis lang ito ng maayos. Sige, unang gagawin ko ay kakayurin ko ang mga bintana, gagamit ako ng bagong labaha, tatanggalin ko lahat ng dumi at aalisin ko rin ang mga sticker na ito. Ngayong nakayod na ang bintana, kitang-kita kung gaano karumi ang ibabaw ng kotse. May kapal ng dumi at kalat na tingin ko ay madaling linisin. Kung titingnan mo sa salamin, tingnan mo kung gaano kalabo ang mga bintana. Dahil lang sa kapal ng dumi sa ibabaw ng kotse. Grabe talaga. Okay, kaya imbes na dumaan agad sa car wash na may lahat ng kalat na to at masira ang car wash nila, magbabacuum muna tayo ng lahat ng dumi. Okay? Itapon muna lahat ng basura, tapos magbabacuum tayo dito at doon. Lilinisin natin ito ng maayos kasi ayokong pumasok sa car wash at masira ang car wash nila. Kaya susubukan nating tanggalin lahat ng dumi hanggat kaya natin bago tayo pumasok doon, tapos saka natin huhugasan. Pero dapat magmukhang ibang-iba na ang kotse na to pag natapos tayo. Tingnan mo ang hood ngayon. Ito ang hood ngayon. Pati ang windshield. Bago mo makita sa araw, mapapansin mo agad ang dumi pag nasisinagan. Yung headlight, kahit bagong hugas, nagkakaiba agad.
lalo na sa loob. Tingnan mo itsura bago linisin, paikot. Ang dami pang mahahalagang bagay sa loob. Ganito ang itsura kapag nare-repossess ang gamit. Puro gamit ng bata tulad ng diaper at diaper genie. Idodonate natin lahat ito. Hindi ko itatapon ang mga iyon, pero may isang bag dito. Tingnan natin laman nito. May amag. Yak, hindi ko na dapat hinawakan. Itapon mo na lang diretso sa drum. Ang daming damit ng bata na idodonate pati freon. May nakita rin silang tire compressor. Hayaan na lang natin. Ayokong ipasok lahat ng gamit dito. Car wash, ang dumi. Tingnan mo lahat ng putik na yan. Wow, tara, kunin na lahat ng gamit ng hayop. Ilabas na dito. Ngayon, gagamitin natin ang airline para palabasin lahat. Talagang nalalasahan ko na ito sa bibig ko ngayon. Dapat nagmask ako. Panoorin mo. Oo, ang daming kalat kahit saan. 15 minuto ko na itong ginagawa. Minsan di mo namamalayan kung gaano kadumi ang upuan sa kotse. Lalo na't umuupo ka doon suot ang damit mo. Pag uwi mo, uupo ka sa sofa o hihiga sa kama na yun pa rin ang suot mo. Tingnan mo kung gaano kadumi ang lumalabas sa upuan. Puro alikabok at dumi. Pag nilinis o sinampuhan mo, nagiging putik lang sa loob. Kaya kailangan mo munang alisin lahat bago mo sampuhan. Ang dami talagang dumi at alikabok sa mga upuang ito. Grabe, tingnan mo sa liwanag. Ginagawa ko rin ang carpet, tinatanggal ang dumi at hinihipan palabas mula sa ilalim ng upuan papunta sa likod o harap. Ang daming dumi. Minsan may mga kayamanan pa sa gitnang console. Akala mo malinis na pagkatapos mag-vacuum, pero pag hinipan mo ilalim, may makikita ka pang mga barya tulad ng 25 sentimos. Siguro dapat naka-gloves ako, suot ang baby onesie, medyas, at iba pang gamit. Oh, 50 sentimos, galing pa sa kabila. Habang nagva-vacuum si Nacho, ako naman magtatanggal ng grasa sa loob. Dapat naka-gloves ako. Panoorin mo to kasi buong kotse ay balot ng totoong dumi. Parang ayun lahat oh. Heto ang itsura bago, tapos pupunasan ko lang. Ang dali lang, lalo na dyan. Natanggal agad, gawin mo lang dito. Literal na natatanggal. Ang galing, astig. Gusto kong makita ang mangyayari sa puting dashboard kapag inisprayan ko. Sa palagay ko, hindi ito dahil sa araw, kundi dahil sa dumi. Madalas madumi ang kamay, kaya siguraduhin kuskusin ang manibela at shifter knob. Tingnan mo, parang umuusok pa sa dumi. Sobrang kadiri. At syempre, yung mga cup holder, ayan, panoorin mo to. Ito yung itsura bago. Isprayan ulit. Pinababad ko muna ng sandali. Ngayon, panoorin mo to, kiskisin mo ng maayos yung knob. Paikutin mo ng mabuti. Siguraduhin tamaan yung ibabaw. Kadiri, panoorin mo. Isprayan at kuskusin mo. Ito ang makina bago linisin. Basain muna ng degreaser at kuskusin. Tapos tignan natin resulta. Kaya bumili ako ng foaming degreaser sa AutoZone. Tanggalin muna natin ang grasa bago magpa-car wash. Panoorin mo kung anong mangyayari sa mga headlight. Tingnan mo kung gaano kadilaw. Hayaan mo lang muna tapos hayaang tumulo. Ayos, mabula at may sabon ang buong kotse. Maayos na kinuskos. Salamat Nacho. Panatilihin nating basa. Baka matuyo agad sa araw ng Florida. Sige, 2 beses na nating kinuskos. Tara, pumasok tayo para makita ang kalalabasan at itsura sa ilalim. Mapapansin mo agad ang pagkakaiba ng likurang bintana. Kita na ito mula sa labas. Grabe, sobrang linaw na ngayon. Parang ang tagal na nang lumipas. Tingnan natin ang nagawa natin. Si Nacho, matapos mag-car wash, inalis ito sa trailer ko at nilagay sa driveway para gawin ang headlight correction. Ganito na itsura ng headlights ngayon. Ipapakita ko ang itsura bago na siya ngayon at eto naman ang pagkatapos. Lahat ng yan gawa ni Nacho. Maraming salamat. Ang galing ng trabaho mo. Ang problema, halata ang repaint ng kotse.
Kaya may mga parte ng pintura na natuklap dahil sa pag-tape para maprotektahan ito mula sa headlight correction. Alam ko namang gustong-gusto nyo ang mga headlight correction ko. Nakita nyo na yan sa napakaraming video, kaya hindi na namin ipinakita ulit sa inyo. Ngayon, binigyan niya ito ng full wash gamit ang abrasive at semi-abrasive na espongha para matanggal lahat ng kaya naming alisin. May residue pa sa pintura kaya bukas magko-compound at magpo-polish kami. Pero tingnan mo ang chrome. Maganda ang kinalabasan, sabi niya. May mga natanggal na kalawang dito at sobrang dumi ng ilalim ng bumper. Pinakita ko na rin kanina ang mga bintana. Tingnan mo kung gaano kalinaw. Makikita mo siya sa loob. Woohoo! Ang nangyari kasi, may nagtanggal ng window tint pero iniwan nila yung pandikit dito. Kaya pandikit yon, hindi talaga window tint. Kapag binababa mo yung bintana, dumidikit yung pandikit sa window sweeps dito. Napipilitan yung motor magtrabaho ng mas mabigat kaya mas madaling masira. Si Nacho ngayon ay nag-aalis ng sobrang pandikit ng window tint gamit ang razor blade. Ang hirap, di ba? Oh, sana tinanggal na rin ng nagtanggal ng window tint yung pandikit gamit ammonia-based glass cleaner, WD. 4 na po o iba pa para mas madali. Ngayon, tuyo na ang pandikit at tinatanggal na ni Nacho ang tumigas na pandikit. Kita mo, malinaw dito. Kung titingnan mo ito, malinaw ito, loob ng pandikit ng tint. Kaya puro pandikit sa bintana at malinis ang loob. Sinubukan ko ring pinturahan ang iba. Ngayon, gagamit ako ng satin bukas. Kasi hindi ko gusto yung gloss na ginamit ko dati. Kita mo pa rin yung puti. Dito kumpara sa maganda ang kapit ng itim kaya satin ang gagamitin sa lahat. Bukas, tatanggalin ko ang pandikit. Lalagyan ng compound at polish. Matatapos na ang kotse. Pagkatapos, kukunin at lilinisin natin ng maayos ang accent. Ulit, hindi ito perpekto. Sana mabuhay ulit ito ng compound. Single stage lang ito. Siguradong na-repaint ang kotse dahil may mga tumulo, kaya alam kong gawa ito. Hindi ko alam kung bakit maputla, pero may tumulo sa ibang bahagi. Kaya titingnan natin kung ano ang magagawa ng compound at polish bukas. Kinabukasan. Ang trabahong ito ay tungkol sa balanse. 2 linggo na, iniwan ko ang Cadillac Escalade ko sa mekaniko. Bago pa lang ako dito, kaya naghahanap ako ng maayos na mekaniko. 3 mekaniko na ang nasubukan ko. Una para sa Acura TL ko at isa pa para sa isa ko pang sasakyan sa loob ng 2 buwan. Bawat mekaniko tig 2 buwan. Kung hindi mo sila tutukan, parang ang sama ng pakiramdam mo at nakakahiya na laging mag-message ng, "Uy, kumusta na?" 2 buwan na Acura TL ko. Tapos yung Bronco ko, iniwan ko pa nung Agosto. Kung pababayaan ko sila, baka mabulok lang. Parang estatwa na lang tuloy. Sa Escalade, sabi ko, naghahanap ako ng bagong mekaniko. Ikaw daw ang magaling. Lahat ng trabaho ko sa'yo na. Kung magiging patas ka lang sa akin, yun lang ang gusto ko. Maging patas ka lang at ayos na. 2 linggo na ang nakalipas. 3 beses ko na siyang tinawagan. Uy, gusto ko lang malaman kung ano ang sira at kung pwede mo akong bigyan ng presyo para ayusin. Oo, gagawin na namin yan ngayon. 2 linggo na, wala pa rin. Kaya ngayon papasok na lang ako at sasabihin ko, uy, kukunin ko na lang ulit yung kotse ko. Na magmumukha na naman akong masama. Ako na naman ang lalabas na masama. Kaya sasabihin ko, uy, kukunin ko na yung kotse ko. Tapos sisingilin pa ba niya ako para sa wala namang ginawa? Ewan ko, malalaman natin ngayon. Kailangan ko pang ibalik sa shop ko at mag-isa na naman ako. Dadalhin ko rin yung jeep ko sa dealer kasi hindi na siya nagcha-charge 4xe electric vehicle kasi yun. Pero hindi mo siya pwedeng i-charge kasi nagkakasunog. Hindi mo rin pwedeng iparada malapit sa ibang kotse kasi nagkakasunog. Hindi mo rin pwedeng ilagay sa garahe kasi nagkakasunog. Kaya kailangan ko siyang dalhin sa jeep para tingnan kung kaya nilang ayusin. Sa likod ng jeep dealer may auction kung saan ko binili ang Hyundai ng 1,000 at $200. Ihahatid muna natin ang jeep, kukunin ang Hyundai. Pero una, pupunta muna tayo sa mekaniko. Ayoko talaga ng konfrontasyon at hindi ko rin alam kung ano mangyayari dito. Nandito lang kami, sana pala rin ako. Dinala ko na rin dito dati yung Escalade. Sorry, nag-voice message ako. Talaga? Hindi ko nakuha yon. Pasensya na, may progreso na ba doon? Wala pa akong nagagawa tungkol doon pero may nakuha akong ilang S-sing-sing para sa'yo. Kaya kailangan ko nang umalis dito. Magaling siya, matandang mekanikong medyo masungit at mainitin ang ulo, na normal sa tagal sa trabaho. Kung napanood mo ang mga video ko, alam mong minsan nagiging masungit din ako. Mabait din siya. Dadaling ko na ang ultima ko next week. Hindi ko kaya maghintay ng 2 linggo na walang ginagawa. Kailangan ko ng mabilisang ayos. Kaya napag-usapan namin na dadalhin ko rin sa kanya yung 4xe ko, yung electric jeep ko. Sabi ko nga sa'yo, hindi ako pinapayagang iparada. Yun malapit sa ibang sasakyan. Hindi ako pinapayagang i-charge yon. Hindi ko rin pwedeng ipasok sa garahe kasi delikado sa sunog. Hindi ko pwedeng i-charge ang electric vehicle ko kasi baka magliyab. Nasa jeep dealer kami ngayon para ipacheck kung kaya nilang ayusin. Habang nandito, kukunin ko na rin Hyundai Accent ko. May 156,000 milya na ito,
Kahit na nakalagay lang ay 15,635, may na-miss silang isang digit, 156. Taong 17 ito. Binili ko ito ng 1400 piso. Una, titingnan natin kung aandar. Kung aandar, maganda yon. Pangalawa, dadalhin natin sa car wash. Lagi ko yang ginagawa. Sa $13 may car wash na ako. At pagkatapos ay parang may malinis akong panimula na pwedeng pagtrabahuhan. Mawawala na ang diamond rhinestones at seat covers. Sana pati dumi mawala na rin. Tingnan natin kung aandar. Sige na baby, umandar ka na para sa akin. Ah, ang saya. Gusto ko to. Magandang senyales. Ihahatid ko muna ang jeep sa dealer. Babalikan natin ito. Tingnan natin kung mapapangakuan nila akong hindi ito mag-aapoy sa garahe o sa tabi ng kotse ng asawa ko o kung pwede ko ba itong i-charge. Recall? Oo. At nasusunog din sila. O yun ba ang nagiging problema sa kanila? Oo, sinabi sa akin na huwag i-charge lahat. Ay nako, napaloko ako. Nakuha ko ay sira. Lemon, umaandar at tumatakbo ang kotse na to pero hindi lumalagpas ng 25 milya kada oras. Lemon talaga nakuha ko. Ang laki ng abala niyan. Todo apak na ako sa pedal hanggang sahig na. Grabe Hyundai, alam ko na dapat to. Sugal talaga bumili ng murang kotse. Mukhang maiiwan ako sa kalsada ngayon. Kakaiba. Maayos magpalit ng gear ang kotse pero parang may harang sa takbo. Baka barado ang air filter o kulang sa hangin. Kasi parang ang hina talaga ng takbo. May pumipigil talaga sa kotse na to at hindi naman siya parang nagpalit ng gear ulit. Maayos naman ang pag-shift niya. Akala ko dati transmission ang sira. Pero okay naman ang shifting kapag binilisan. Di lang talaga tumatakbo ng maayos. Tingnan natin ang air filter. Mukhang may problema rito. Binuksan ko ang hood at nakita kong medyo lumana ang baterya pero hindi pa sobrang luma. Ang air filter ay bago pa. Ibig sabihin, may nauna nang gumawa ng gusto ko. Tinanggal ko rin ang takip. Mukhang bago lahat ng coil dito, kaya ina-assume kong bago rin ang spark plug kapag binuksan ko. Bago rin ang plug at air filter. Tiningnan ko ang mga fluid, okay at malinis pa ang level ng langis. Parang kakapalit lang. Kaya hindi maganda ang ibig sabihin nito. Baka kumuha ako ng gum out o yung nagpapalabas ng puting usok dito. Nasa AutoZone ako at susubukan ko kung malilinis ang mga valve. Ano nga ba tawag doon? Sasabihin ko sa iyo mamaya. Hindi ito ang transmission. Hindi ko maintindihan. Maayos naman ang pag-shift ng transmission at nasa 30 milya kada oras na ako. Pero ang hina pa rin ng takbo, parang ayaw gumalaw ng maayos. Baka kulang sa hangin o may carbon buildup. Hindi ko rin alam kasi kahit apakan ko ang gas, hindi pa rin maayos ang takbo. Wala ring check engine light na nagpapakita ng problema. Buhay ko ito bilang nagbebenta ng murang second hand na kotse. Yung mga problemang iniiwasan ko, yun ang gusto ng lahat makita sa video. Ipakita mo yung mura at abot kaya. Kasi ito ang problema ko. Bumili ka ng kotse na 1,000 lang, problema mo rin pang 1,000. Park. Aandar ba agad? Kaya niyang umandar at magpark ng maayos, aandar siya, ha? Alam ko may YouTube mekaniko dito na alam agad ang sira, pero ako di ko ma-figure out. Parang pusa ang andar at smooth ang shift, pero di makaalis sa sariling daan. Parang barado ang catalytic converter. Ganun talaga ang pakiramdam. Wala namang check engine light, pero sigurado ako yun ang problema. Tinanggal ko na ang intake tube sa air filter housing at ginagamit ko ang brake caliper para pindutin ang accelerator. Para makapagbuhos ako ng kaunting seafoam. Kasi kung magbubuhos ako ng seafoam dito habang naka-idle, mamamatay ang makina. Kaya kung kaunti-kaunti lang ang ibubuhos ko bawat beses. Kita mo, namamatay yung makina. Kailangan dahan-dahan ang paglagay ko. Pinapatay ako ng hangin. Pagkatapos nitong bote, dapat makakita tayo ng matinding puting usok. Sige, buong lata na. Hahayaan ko lang tumakbo ng 1 minuto. May nakita akong bahagyang puting usok pero hindi kasing dami ng dati. Minsan, sobrang dami ng puting usok sa tambutso. Maaaring umabot ng 1 minuto bago lumabas maliban kung barado ang catalytic inverter. Kailangan kong makita ang check engine light pero wala namang lumabas. Sayang, pero okay lang. Nandito na ako sa car wash. Tingnan nyo muna ang itsura bago linisin.
Makikita natin kung ano ang itsura nito kapag tapos na ako, pati na rin sa loob kasi madumi talaga. Kaya titingnan natin kung ano ang kalalabasan. Pag natapos ko, kahit papaano, maganda na ang itsura nito. Kahit hindi na gumalaw, basta maganda na ang itsura. Sige, una kong gagawin ay alisin ang mga seat cover na ito dahil marumi at mabaho. Pero mas malala pa ang ilalim. Ano ba ginagawa ng mga tao sa upuan nila? Nagpupupo ba sila sa upuan nila kaya ganito kadumi? Yung dumi tumutulo na sa gilid ng pinto. Grabe, ang baho talaga. May mga gustong magmaneho ng ganito araw-araw. Yak, putik yan. Sobrang dumi ng putik. Bababadin ko pa to. Lumalabas na siya sa ibabaw. Tingnan mo, umaagos. Yak. Kapag sinipsip ko, babalik lang sa ibabaw. Kailangan ko ng extractor. Ano yon? Kukunin ko na lang kung ano ang kaya ko. Pangalawang patong. Binasa ko ang upuan. Kita mong umaakyat lahat sa ibabaw at dahan-dahan kong hinihigop palabas. Panoorin mo. Ayan na. Mukha siyang Coca-Cola, malinis na ang kotse, upuan at pinto. Aalis na tayo. Sana makarating ito sa shop ko. Tara na, Bob. Alis na tayo. Malamig na ngayon? Well, hindi naman talaga malamig pero nakatinggalang ito ng 1 oras habang nililinis namin. At ayun, gumana naman. Grabe, kailangan na talagang umalis ng taong, tara na bro, magpakalalaki ka naman. Hindi ako agresibong driver pero ayokong maipit. Grabe, andito na ako at gumagalaw na siya. Tingnan natin kapag inapakan ko ang gas. Ayos, umaandar na. Parang normal lang mag-drive. Hindi ko muna dadagdagan ang apak sa gas. Nagshi-shift na siya. Kailangan ko makita yung check engine light para ma-diagnose ang problema. Iniisip ko kung na-clear na ang codes bago i-trade in. Kasi mukhang nasubukan na lahat. Bagong spark plugs, coils, air filter at oil change. Baka kailangan lang talaga nito ng thorough cleaning. Hindi. Ayan na. Namamatay na tayo. Naririnig ko yung parang marmol. Umepekto na yung mystery oil ko. Kita ko na yung usok sa tambutso. Huwag kang umalis, ate. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Ito ang kailangan kong gawin kanina pa. Tanggalin lahat ng mystery oil dyan. O kung anuman ang nilagay ko dyan. Seafoam. Tanggalin lahat ng seafoam. Ganito ngayon. Kapag wala na ang seafoam, sana bumalik na sa ayos ang takbo dahil kanina. Okay naman. Pataas na ulit ang idle at halos wala ng puting usok. Pero may konti pa rin. Nakaupo ako dito, iniisip ang karerang pinili ko at kung bakit nagtatanong ang iba. Hindi ako nagbebenta ng mga kotse ng 1 taon at kalahati na. At mas masaya ako dahil nakaupo ako sa isang $14,000 na Hyundai sa likod ng isang Fog restaurant o isang Saigon Vietnamese restaurant na nakadiin ang paa ko sa silinyador ng isang Hyundai. Naghihintay na mamatay ang kotse ko. Tatawagan ko asawa ko, sasabihin na stranded ako. Pwede mo ba akong sunduin? Ganito mga desisyong ginawa ko. Sige, 20 ulit takbo ko. Naka-hazard ako. Aakyat ba ako sa burol na may tulay? Masama talaga itong desisyon. Hindi maganda ang ideya na ito. Kung ma-stuck ako sa tulay, magdudulot ako ng traffic sa rush. Ang selfish ko talaga. Craig, hirap na ako sa breakdown na to. Kailangan kong makaakyat sa burol, pero malapit na ako sa tuktok. Pagkatapos, pababa na lahat. Siguro kaya maganda ang ibig sabihin ng downhill. Gumaganda na ang takbo at mas madali na. Halos nasa tuktok na ako. Yung puting karatula na yon, second gear, 15,000 revolutions per minute, 15 milya kada oras. Malapit na at pababa na lahat mula rito. Okay na, bumibilis na ako. Nasa 17 milya kada oras na tayo. Makakarating tayo sa shop ko. Ang galing. Nandun ang mekaniko ko sa stop sign na yon. Kung makarating lang ako doon, ayos na ako. At talagang nahihirapan na ngayon, hirap na. Sige na, nandoon na. Tawid lang ng kalsada. Kailangan kong tumawid sa intersection ngayong rush hour, tapat lang. Makakarating kaya ako? Baka sakto lang. Ayokong mabangga. Magandang balita. Nakarating ako dahil sa truck ng bumbero. Hinarangan niya lahat ng ilaw, kaya nakalusot ako. Kaya nga sabi ko kanina sa video na ito, tungkol lahat ito sa balanse. Kinuha ko ang Escalade at dinala sa public sa gitna ng shop ko gamit ang jeep ko. Sandali, ano nga ulit ginawa ko? Iniwan ko ang jeep sa Publix, nilakad ko kunin ang Escalade, tapos minaneho ko pabalik sa Publix. Kinuha ko ang jeep sa parking lot, dinala sa jeep dealer para ayusin dahil sa recall na madaling magliyab. Pagkatapos, kinuha ko ang Hyundai. Dahil sa jeep dealership ang auction, doon ko na rin binili ngayong linggo at iniwan buong linggo.
Nilinis ko muna ng maayos ang accent bago dinala sa mekaniko. Ngayon, papunta na ako sa Escalade. Sana pala pinalit ko na lang ang accent at Escalade. Hindi ko alam na mangyayari ito. Pero makikita mo ang balanse. Mayroon akong mga kotse kung saan-saan at ngayon dadalhin na natin ang Escalade sa shop ko dahil ipapaservice ito. Lahat ng bago. Preno, caliper, rotor, pad at brake booster ngayong gabi. Dumating ang brake booster, mga 2 oras lang ang nakalipas. Umorder ako nito 4 na araw na ang nakalipas, kaya sakto ang timing. Ako yon, all okay perfect ngayon. Tuloy-tuloy lang ito sa video. Kung di mo napansin, may sipon ako buong araw at masama pakiramdam ko. May live premiere ako ngayon sa dealership, kaya pahihinto ko muna ito. Nalubat ang camera at cellphone ko sa huling clip. Dinala ko kotse ko sa mekaniko, tapos naglakad ako papunta sa Escalade para kunin ang brake pads at rotors at ibalik sa shop. Kaya yung mobile mekaniko, kasi may mobile mechanic ako na sobrang astig. Siya na ang pumupunta sa akin kapag kailangan ko. Siya na ang gumagawa ng lahat. Ako na lang ang nagbibigay ng mga pyesa. Sobrang convenient para sa akin. Kailangan ko siyang makipagkita. Nagmaneho ako para kunin lahat ng pads at rotors at dalhin sa kanya. Bit-bit ko yung caliper, bit-bit ko yung brake booster, tapos nakalimutan ko yung brake fluid sa Hyundai Accent. Kaya naglalakad ako na dala-dala lahat. Huminto ako sa Tractor Supply at bumili ng brake fluid para kumpleto na ang kailangan niya. Alas 8:36, tinawagan ako. Mr. Craig, may brake fluid sa kahon ng caliper pero walang caliper. Iniwan ko yung caliper sa Hyundai nung ginagamit ko ito para idiin yung accelerator habang nagbubuhos ako ng seafoam sa Hyundai. Kaya kung saan man sa kotse na yon, nandoon ang caliper at hindi ko ito nadala. Ngayon, nakakandado ang kotse sa mekaniko kaya kailangan kong humanap ng paraan parang si Jimmy para makapasok kahit wala akong gamit. May candy cane akong parang Christmas tree na gagamitin ko. Mabuti na lang bukas ng kaunti ang bintana ng kotse para matuyo ito. Umaasa ako na yung maliit na candy cane Christmas tree na yon ang makakatulong sa akin para makapasok ako sa kotse at madala ko yung caliper sa kanya para matapos na ang trabahong ito ngayong gabi. Sige, nandito na ako sa shop ng mekaniko ko at dapat lang siguro magpasalamat ako sa maraming tao. Maraming regular na nanonood ng premieres ko. Tingnan natin, meron tayong interim list. Sigurado akong mali ang pagkakasabi ko niyan. Sina Neil at Kevin Cole, madalas kayong nanonood. Ang premieres ko ay linggo, 2 beses. Lunes at Huwebes, 8:15 ng gabi. Kaya para sa inyong lahat na sumusuporta sa channel ko, nanonood ng mga video ko, sumasali sa premiere, para makapag-live chat tayo, talagang pinahahalagahan ko yon. Kaya pinapanood ninyo ako habang nanonood. Nagchat-chat kayo sa akin habang nagchat-chat ako sa inyo, habang gumagawa ako ng video ngayon, kaya salamat. Sa pinakamagandang sitwasyon, hindi kusang naglalak ang mga pintuan sa harap. Nakalak nako, nakalak! Alin ang pinakababa? Eto yon. Dapat gamitin ko cellphone ko. Naisip ko kung makukuha ko lang ang door handle. Ang saya siguro kung makuha ko ang door handle. Siguro magagawa ko to gamit ito. Hayaan mo lang akong kunin ang door handle. Ay grabe ah! Nagawa ko! Nakapasok ako at hindi tumunog ang alarm. Ang galing! Ngayon, nasa ng caliper ko? Nasa trunk ba? Siguro nasa trunk? Kung ganito lang kadali ang araw ko, ayos na. Ah, ang caliper. Oh, ito na ang pinakamasaya kong itsura dito sa video. Sobrang excited ako. Mga low voltage na kodigo. Sige, ayos. Mababa pa rin ang baterya kaya sinasabi nitong mababa ito ngayon. Sige. Ang tanging code na lumitaw nang bumalik ito ay ang evap code para sa vent solenoid. Sige. Malalaman ko lahat kapag na-drive ko na. Ayos. Pag na-drive mo na, paikot ka lang sa complex tapos sa kalsada na, yun pwede kang bumilis nang di na dumaan sa main road. Oh, perfecto. Astig. Sige. Kung sa level ng ayoko na sa trabahong to, di naman masama. Saan mo to ilalagay? 10 ang pinakaayaw ko, isa ang hindi naman masama. Siguro ilalagay ko siya sa 4. Ayos. Oh, Ay, ayos. Oo, tama. Ayan na. Shout out kay Casolas Wrench Wagon. Si Chris ay astig. Tinutulungan niya ako. Gustong gusto ko ang mga mobile mechanic. Kaya ako kumuha ng mobile mechanic ay dahil siya na mismo ang pumupunta sa akin. Imbes na mag-empleyo at magbayad ng payroll taxes, may sarili siyang limited liability company at insurance. Binabayaran ko ang negosyo niya, kaya ayos na lahat. Binibigyan ko siya ng tseke at hindi ko na kailangang gawing full-time na empleyado. Pumupunta siya kapag pwede siya, minsan lang mahirap pag busy siya pero ayos lang sa akin. Inaayos ko na lahat, ready na ang pyesa pagdating niya. Salamat Chris, tapos na ang gabi ko. Kinabukasan, Tapos na ang Escalade, pero grabe nangyari kagabi. Sa tingin ko, naiwan niya ang ignition bukas at malakas talaga sa baterya ang mga Escalade. Malakas talaga silang kumonsumo ng enerhiya, kuryente, voltahe, kung anuman.
Kaya nung oras na susubukan na niyang i-test drive, patay na ang baterya. Sobrang patay na hindi na kayang paandarin ng jump pack niya. Medyo nakakainis nga. Kaninang umaga, dumaan ako at ikinabit sa charger. Babalikan ko ngayon para tingnan. Nandito ako ngayon sa 2004 na Nissan Altima na binili ko mga 3 o 4 na video na ang nakalipas. Sa video, binayaran ko ito ng 1,000 o 1200 dolyar. Hindi ko pa talaga na ipapakita sa inyo. Ang nagawa lang namin ay nilinis ito sa ngayon. May 100 at 3,000 milya na ang tinakbo. May leather na interior, touring edition, automatic transmission at factory radio. Ako ang may-ari. Binayaran ko ito ng 1200 dolyar kasama na ang mga bayarin. Ipinagmaneho ko ang kotse papuntang Okeechobee at pabalik. Mahigit 1 oras ang biyahe. Maganda ang kotse pero wala itong side curtain airbags. May front airbags kaya. Sa presyo nito, walang sapat na pera ang anak ko. Maganda sanang unang kotse ito kung may side curtain airbags lang. Para sa 04 Ultima, sobrang tipid sa gas, mura ang insurance, rehistro at sales tax. Halos barya lang gastos. Magandang unang kotse talaga. Sa totoo lang, umabot na ng 100 at 3,000 milya ang tinakbo. Ito ang panahon na maganda pa ang gawa ng Nissan at dito nila nilabas ang mga magagandang kotse. Pagkatapos nito, bumagsak at nagkagulo na sila. Ito na ang huli sa magagandang Nissan. Mabibigyan ko siya ng maganda at maaasahang kotse dito sa halagang 100 dolyar. May Bluetooth touchscreen radio na may Apple CarPlay na bagay sa dash kit na nabili ko. Iniisip ko nang ibigay na lang ito sa kanya at kung mabanggaman niya ang kotse na 1,000 at 200 dolyar lang, okay lang. Sabi rin ng iba, bakit hindi ko na lang siya paupahan ng mas bagong modelo? Alam mo ba kung magkano ang sales tax, insurance at lease sa bagong lease na kotse at na kailangan mo pa ring isauli ito? Magbibigay ka ng brand new na kotse sa 16 na taong gulang na bata at maghihintay kang hindi niya ito mabangga, magasgasan, matamaan o kung ano paman. Kung hindi, ako pa ang magbabayad sa mga sira. Hindi, salamat. Iniisip ko na bibigyan ko siya ng kotse na nagkakahalaga ng 1200 dolyar at palihim ko siyang pinapagawa ng mga gawain dito. Tulad ng tinanggal niya ang mga takip ng gulong, pininturahan niya ng makinang napilak. Nag-headlight correction at nagpalit ng langis siya dito. Tinuturuan ko siya gamit ang kotse na ito. Nagpolish din siya. Di man maganda pero natuto siyang magpolish ng kotse. Nilinis niya nito ng mabuti. Nilinis niya ang leather sa loob, maganda ang ginawa niya. Pero sinabi ko sa kanya na babayaran ko siya kada oras. Kaya kapag natapos na niya ang kotse, kung hindi man, sigurado akong hindi niya papanoodin ang video na ito. Kapag natapos na niya ang kotse na ito, gagamitin ko ang perang iyon para sa sasakyan na ito at ibibigay ko sa kanya ang sasakyan. At sasabihin ko lang, oh sige, iyon na ito. O pwede mong ibenta, gamitin mo muna ng kaunti, tapos ibenta mo. Ano mang kita mo, pwede mong gamitin para sa susunod mong kotse. Natuto siyang mag-invest, bumili, mag-ayos, maglinis, magbenta, at kumita ng sarili niyang pera kaysa bigyan ko siya agad ng mamahaling bagay. Matututo siyang magtrabaho dito at matututo siyang kumita ng kaunting pera at mararanasan niya kung ano ang pakiramdam ng kumita at mag-move on sa susunod na mas malaki at mas magandang kotse. Sa tingin ko, yun ang gagawin ko kaya tapos na ang Ultimate at tingnan mo to. Sinasabi kong tapos na. Sa itsura at pisikal, tapos na talaga. Dadalhin na namin ito sa repair shop mula rito. Pero kung matatandaan mo kung ano ang itsura ng kotse na to dati at kung ano na ang itsura niya ngayon, napakaganda ng kinalabasan. Ngayon, na-repaint na ito. Hindi na ito ang orihinal na hood. Hindi na rin ito ang orihinal na bumper. Sa totoo lang, silver talaga ang bumper na yan. Makikita mo ang silver. At sa ilalim ng hood na to ay puti. Pero ito, hindi na natin maibabalik. Ito ay tungkol sa totoo lang, natatanggal na ang pintura. Kaya siguro susubukan pa naming tanggalin ng mas maayos. Pero yung natitirang pintura ay maganda ang kinalabasan. May 4 na bagong gulong ito, pero mas maganda pa dito. Yung loob, sobrang ganda ng kinalabasan ng interior, nalinis lahat, sinampuhan ko yung mga upuan, nilinis namin lahat gamit ang vacuum. Gumamit ako ng satin black sa buong dashboard, kaya tinakpan namin ng tape ang cluster, radyo, at iba pa. Ngayon, hindi na siya maputlang puti. Maging ang likod ng mga upuan, maganda ang itsura. Malinis at presentable ang kotse at nakatakbo na kami ng 60 milya gamit ito. Wala nang check engine light na dati dulot ng mababang boltahe kaya maayos na. Pero ngayon, may tagas na ang power steering fluid. Nilagay namin ito sa garahe kagabi at napansin may tagas sa sahig. Kaya dadalhin ito sa talyer at ipagpapalit sa Accent dahil may magandang balita tungkol sa Hyundai Accent. Habang hinihintay naming maayos ito, kukunan ko muna ng litrato dahil malinis na at handa ng ibenta. Ilalagay namin ito sa website at ipopost. Tingnan natin kung paano namin gagawin. 3,500 dolyar, isang kotse na may 100 at 57,000 milya
na tumatakbo pa, medyo malinis at maayos ang takbo. Sa tingin ko, 3,000 ay marahil patas na presyo. Kaya kung ilalagay natin ito sa 3,500, tingnan natin kung ano ang mangyayari. At kahit makuha lang natin ng 2,800, halos $2,000 pa rin ang kita natin. Pag-aari natin ang kotse na ito ng halos ganun. Nagbayad tayo ng 600, tapos isa pang 150 para sa auction fees. Kaya 750 lahat ang nagastos natin para dito. Yung baterya naman ay 185. Kasama paggastos sa pag-aayos, oras, pagod at power steering fluid. Kaya siguro umabot ng 1,000 lahat ng nagastos natin. Kung makabenta tayo ng 2,000, kikita tayo ng 1,000. Kapag 3,000, 2,000 ang kita. Malaki ang tubo. May maganda akong lugar para kumuha ng litrato. Kukunan muna natin ng litrato ngayon, tapos dadalhin sa talyer at kukunin naman yung Hyundai Accent. Pero bago pa natin kunin yung Hyundai Accent, kunan ko muna ito. Lalaktawan ko na at ipapakita ko sa iyo kung ano ang itsura nito sa mga litrato at pati na rin sa website natin. Ang kotse na ito ay tumatakbo ng maayos sa 40 hanggang 50 milya kada oras. Makinis ang takbo, maayos ang paglipat ng gear, pero sabi ko nga, maluwag ang paglipat dahil continuously variable transmission ito. May ilaw din ng airbag, kaya susubukan naming ayusin. Di ko alam kung seatbelt, sensor or airbag sensor. Ipapatingin natin yan sa mekaniko para maayos. Nakuha ko na ang Hyundai Accent. Magpapalit din tayo ng gulong at kailangan nito ng catalytic converter. Kaya bumili ako ng catalytic converter sa Amazon sa halagang PE 100. Binili ko ang manifold catalytic converter at center catalytic converter. Tig 100 bawat isa plus labor para ikabit. Maraming brown na dumi ang lumabas sa mga upuan. Kaya malamang lilinisin ko ulit. Gulong, catalytic converter, tanggalin ang rhinestones. Sa tingin ko maganda na kotse natin kaya bukas darating na ang catalytic converter. May mobile mechanic na akong nakaschedule sa Sabado. Iba na namang video ito, pero alam na natin ang kailangan. 2 kotse, $100 sa pagkukumpuni at $2,000 na tubo kada isa. Kaya makakakuha ako ng 200% tubo sa pagitan ng 2 kotse na talagang kamangha-mangha. At pagkatapos, tungkol naman sa Escalade, gagawa ako ng buong video tungkol sa Escalade. Kasi kilala ang mga yon na may sira sa transmission, kilala rin na may problema sa cam. 156,000 milya na ang tinakbo. Di natin alam ang papasukin, pero ayos na ang preno. Pag-uusapan na lang sa susunod na video. Grabe, nagiinit na tayo tapos biglang hinto. Malapit na ako sa shop ko at naiinis na ako sa mga tao. Ang lapit na natin. Umaandar na tayo ng 15 mph. Sige, second gear para umabot ng 20. Grabe. Kahapon iniwan ko yung Wrangler. Kaya ngayon nag-Uber na lang ako mula shop papuntang jeep dealer. Mag-isa lang ako kaya pwede ko nang kunin yung Wrangler ko at alamin kung nasunog ba, madaling magliyab o nakuha ko ba yung maayos na unit. Ilang minuto ang lumipas. Sinabi niya na isa ako sa mga nakakuha ng maayos na unit kaya hindi nasusunog yung akin. Buti na lang, pero nakakabaliw pa rin itong 4-cylinder 4xe. Nagkaroon na naman ng recall dahil maaaring magliyab at kulang sa lakas. Pakiramdam ko, pinipilit nitong maglabas ng sobrang lakas para sa makina. May 10 bagay akong ayaw sa sasakyang ito matapos ang 6 na buwang pagmamay-ari. Natatalakayin ko sa susunod kong video. Abangan ang 10 dahilan kung bakit ayaw ko sa Wrangler na ito. Siguraduhin ninyong mag-subscribe para sa iba ko pang mga video. Punta tayo sa likod at tingnan natin kung ano ang darating para sa auction sa susunod na linggo. Astig dito sa lugar na to, $13 lang ang Uber mula sa bahay o shop ko papunta sa auction na to. Nung nagsimula ako sa negosyong ito, noong mga 2007, talagang simple lang lahat at yun ang gusto ko sa ginagawa ko ngayon. Napaka-simple ng lahat, balik talaga sa pinaka-basic. Ganito ako sinimulan si Mrs. Nagmamaneho ako papuntang auction, mga 15 minuto mula bahay. Bumibili ako ng 4 o 5 sasakyan. Nasa 20s pa kami, uuwi ako ng isa, tapos ihahatid ako ng misis ko para kunin pa ang iba. At pagkatapos, buong gabi ng Lunes, naglilipat lang kami ng mga sasakyan pabalik-balik. Tapos, yun na ang gabi namin tuwing Lunes, kumakain kami ng hapunan. Parang ganun ulit ngayon, minsan hinahatid ako ng misis ko dito para kunin ang sasakyan. Minsan inaayos ko schedule ng jeep ko para makapick up ng sasakyan. Hinatid ko isang sasakyan sa shop, tapos sumakay ako ng Uber ng piso lang pabalik para kunin jeep ko. Talagang parang simple lang ang buhay at gustong gusto ko ito. Kung makikita mo lang ang ngiti ko ngayon, sobrang saya ko habang nagkakalikot lang ako ngayong araw. Marami akong nagawa, kagaya ng pag-aayos ng buwis ko. Sa bahay ko lang ginagawa. Nagtatrabaho ako mula sa bahay.
Marami akong natapos na gawain sa opisina, marami rin akong nagawa sa kotse, marami akong natapos na video, at nakahanap pa ako ng isa pang katuwang para sa mga video namin. Kaya maganda ang takbo ng buhay ko ngayon. Gusto ko ito ng ganito, simple at madali lang. At iyon talaga ang gusto ko. Isa rin yan sa mga dahilan kung bakit ako lumipat sa Florida. Kung naaalala mo, 2 taon na ang nakaraan, palagi akong nagrereklamo at laging stressed o madaling mag-init ang ulo ko noon. Hindi na ngayon, mas maganda at masaya na ako dito. Makikita sa ibang video na puno ng sasakyan ang parking lot sa huling 2 video. Kaya pupuntahan lang natin kung ano ang paparating sa susunod na linggo at pagkatapos sa isa pang video, bibili ulit tayo ng mas maraming sasakyan. Kaya ito, mukhang ito na ba ang paparating? Mukhang ito lahat ang ilalabas sa susunod na auction sa hinaharap. Siguro 1 linggo pa, hindi ngayong darating na Lunes, kundi sa susunod na Lunes. Ginagawa nila ito kada 2 linggo. Na gusto ko kasi nakakalabas ako ng bahay, nakakapaglibang ako sa bayan namin, at nakakabili ako ng mga sasakyan. Kaya itong video na ito, ano nga ba ang punto ng video na ito? Parang isang araw sa buhay ko ito. Makikita mo talaga lahat ng sakit ng ulo, lahat ng maganda, lahat ng hindi maganda, mga ngiti ko, mga stress ko, yung inis ko, yung saya ko. Pero ayos lang ang lahat. Ayos ang buhay, umaandar lahat. At makikita mo paano ako nagsimula muli. Mula sa wala, nagkaroon ng car dealership sa maling pwesto, lumipat, at ngayon na isumite ko na ang lisensya ko. Ngayong umaga, tinawagan ako ng inspektor at sinabi na ayos na lahat. Kaya dapat tawagan ka na ng estado para sabihing pwede ka nang magsimula. At ipapadala na nila agad ang mga plaka at lisensya mo. Opisyal na ayos na tayo. Layunin ng channel na ipakita ang mga problema at hadlang, pati paano malampasan ang mga ito. Puno ng pagsubok ang buhay. Ikaw ba'y laging may dahilan o naghahanap ng solusyon? Gusto kong isipin na ako yung taong naghahanap ng solusyon. Kaya palagi kong ipinapakita sa inyo lahat ng pagsubok na pinagdadaanan ko. Hindi ako pwedeng magreklamo at ipakita lang ang magagandang bagay. Na tipong, ay palagi akong kumikita, ay hindi ako nagkakaproblema. Ay, lahat madali lang. Wala namang madali, hindi madali ang buhay. Talagang mahirap ang buhay at pwede kang sumuko o magpatuloy lang. Gusto kong isipin na ako yung taong nakakahanap ng solusyon at nakikita ang mga problema. Kaya ko ipinapakita sa inyo ang mga video na ito. Kaya sa susunod na video, hahanapin natin ang solusyon para doon sa Hyundai Accent. Tatapusin natin ang itim na Ultimate, tatapusin natin ang puting Ultimate, tatapusin din natin ang Escalade. At may mga interesado na akong buyer para sa Escalade. Tapos na ang preno, malapit na tayo, gumagana na lahat. At ito ay, ginagawa ko ito dahil gusto kong gumawa ng content para maibahagi sa inyo. Kaya salamat sa panonood. Sobrang pinahahalagahan ko ang suporta ninyong lahat. Maraming salamat ulit. Nasabi ko na ito dati, pero pakiramdam ko hindi ako nag-iisa kapag nandyan kayo sa kabilang panig ng kamera na ito. Kaya salamat. Magandang araw sa inyo at paalam.